Kasabay ng pagtapak ni Liam sa brake, ay ang mabilis na pag-ikot sa manibela para gawin ng Scandinavian flick upang mas mapabilis ang pagliko niya. Nasa illegal car racing na naman siya at naging pasaway na naman. Alam nang pinagbawalan na ng ama sa mga ganitong larangan, ngunit dahil sa kagustuhan niyang gawin ito, tinodo niya na ang isang gabi. "Come and level me up!" Natatawang sabi ni Liam sa ear microphone habang patuloy siyang nagmamaneho. Nasa ikalawang ranggo na siya sa racetrack dahil nalampasan niya ang nangunguna sa kanya. Sa pakikipagkarera, kahit pa illegal ang kanilang ginagawa, bawal pa rin ang pandaraya na ikamamatay ng mga manlalaro. The only requirement to play is to get a race car. May team o wala, basta't pwedeng sumabak ang sasakyan sa karera, pasok yun. At dahil nga pinagbawalan si Liam ng kanyang ama, hindi siya nag-host ngayon sa karera. Natanggap naman niya rin. In that case, hindi malalaman ng kanyang ama na kahit akala nito'y nasa bahay ang anak nito, nasa racetrack pala at nakikipagpuksaan sa karera. 25 na si Liam. Nasa koleyo pa rin. Gagraduate na sana, ngunit dahil sa pagiging addict sa racing, tila ba paulit-ulit na lang din niyang tinatanggap ang mga kursong dapat sana'y tapos na rin. Liam is the senator's son, anak ni Senator Marquez. Isa sa mga kilalang senador ang papa niya, ngunit wala naman siyang pakialam doon. As long as his father is busy, at hindi nito pinakikialaman ng mga galaw niya, ayos ang relasyon nila. Ang mga manonood namang nakagilid sa racetrack ay nakabantay sa mga ranggo at humihiyaw ng makitang nalampasan na ni Liam ang nakauna. Ibig sabihin nakuha niya na ang unang rank. Ngunit hindi naman doon nagtatapos ang lahat. Meron pang 3 natitirang laps na kailangan tapusin. And it was smooth at first. Ngunit nang bumuhos ang ulan, tila nagdadalawang isip na ang mga manlalaro kung tutuloy pa ba sila. Hindi naman kumukulog. Ngunit may kalakasan ng buhos ng ulan. But that didn't stop Liam. Ang ginawa na itinawanan niya lang ang nangyayari. Saka mas nilakasan ang music sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho. "Liam, madulas ang daan. I think you should stop." Babalas sa kanya ng team niyang nakamonitor sa kanya. Umirap lamang si Liam at tinawanan lang din yon. "That's the point. I'll win this again. The weather's on my side." Ngunit ang hindi alam ni Liam na sa pagpapatuloy niya sa pagmamaneho, siyang hindi rin paglinaw ng daanan ng sasakyan. Mabigat ang buhos ng ulan. Naramdam niyang patak nito kahit nasa loob siya ng kotse niya. Matigas pa rin ang kanyang ulo. Nagpatuloy pa rin hanggang sa narinig na lang niyang bumusina ang isang truck. Napamura siya at mabilis na pinaikot ang manibela para maiwasan niya ang truck na yon. Ngunit ang sumunod namang nangyari ay ang pagtaob ng kanyang sasakyan na Honda Civic Type RTCR. At sa patuloy niyang pagtaob, nakarinig siya ng sigawan sa kanyang earpiece. Sinisigaw ng team niya ang kanyang pangalan. Ngunit hindi niya malaman ang mga sumunod na nangyari dahil dumilim na ang paningin niya, gawa ng pagkahilo. Sa kabilang dako naman ay ang pagtunog ng heels ni Ali, ang sekretarya ni Senator Marquez. May dala siyang kape nang makita niyang nag-aalala ang mukha nito habang may kausap ang senador sa telepono. Mukhang importante yata. "Senator, heto na po yung kape niyo," ani Ali, habang nilalapag ang isang tasa ng kape sa mesa ng senador. Napatingin naman sa kanya ito at nginitian siya, saka sinenyasan, at nagbuka ng bibig para pasalamatan siya sa ginawang kape. Tumango naman si Ali bilang tugon. Ngunit hindi naman din maalis ang pagkakuryoso niya dahil sa ekspresyon na pinapakita ng senador. Gaya ng nagpatrabaho sa kanya, hindi rin siya mapakali. "Okay, pupunta na ako dyan." Matapos ang linyang yon, dali-dali siyang tumingin sa senador. Bumaling din sa kanya ito. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. At hindi naman mahulaan ni Ali kung anong nangyayari.
Mukhang may emergency yata. Kinuha ng senador ang tasa at humigop ng konti sa kapeng tinimpla ni Ali. Pasensya ka na, Ali. Mukhang mauuna na yata ako. I have some emergency matters to attend to. Tumaas ang kilay niya. Natila halatang nagulat sa biglaang pagpapasensya ng senador. Kaya mabilis siyang umiling. Nako, wag po kayo humingi ng pasensya. Importante po yung pupuntahan niyo. Tsaka mukhang mapapaaga din naman po ang uwi ko. Hindi na 2:00 ng madaling araw. Nakangising biro ni Ali. Ang birong yon may halong pamamrangka na rin. Wala din naman yung kaso sa senador. Sanay naman din kasi ito sa prangkang pag-uugali ng dalaga. Kung tutuusin nga'y, ito pa ang rason kung bakit niya hinire si Ali. Ayaw kasi nito ng isang plastic na tao kung makipagturingan. Gusto nito, maging transparent ang kanyang tauhan. Pasensya ka na rin, Ali. Talagang busy ngayon sa Senado. At laking pinagpapasalamat ko pa nga na may sekretary akong tumutulong sa akin sa pagpapaalala ng mga schedules ko. You did a very great job. Sagot nito sabay tapik sa braso niya. Matapos yun nauna na itong naglakad. Naiwan na lang si Ali sa loob ng opisina at inayos ang mga dokumento na nakalatag sa mesa nito. Maraming pipirmahan ng senador patungkol sa batas na nanghihingi ng suporta para maiangat ang request na yon sa Senado. At nang matapos na sa pagliligpit si Ali, umalis na siya sa pinagtatrabahuhan niya. Dali-dali siyang pumara ng taxi at nagmamadali ng sumakay upang makauwi na. Mukhang maaga ko ata makakabanding ang malambot kong kama. Ani niya sa sarili habang nasa biyahe. Samantala sa ospital na may nakahiga na sa stretcher si Liam. May mga sugat at pasang natamo mula sa pagkakataob ng kanyang sasakyan. Ngunit kaagad namang nagulat ang binata nang biglang bumukas ang kurtina at bumunga doon ang kanyang ama. Ka-office sa tarpa ito na halatang kaka-out lang sa trabaho. What did I tell you, Liam Ash? Sa tonong yun ng kanyang ama, alam niyang galit ito. Tinawag ba naman siya sa buong pangalan? Yun ang naging palatandaan niya simula nung bata pa siya. Na kapag tinawag siya ng ama sa buong pangalan, either may pakay ito o galit. Ngunit sa sitwasyong ito, malabong tinawag ang pangalan niya dahil may pakay ang kanyang ama. Halatang-halata ang galit nito sa muka. Pinagbawala na kitang magkarera. Hindi ka pa talaga natuto? Kailan ka ba titigil? Saka lang kung mamatay ka na? Ganun ba? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ama. Umirap lamang siya dito. Napasinghal naman ang kanyang ama. And do you think, kakaawaan kita sa lagay mong yan? Hindi ko kasalanan kung yan ang natamo mo. You made your choices. At ang pagsasawalang bahala mo na mga bagay na sinasabi ko ang naglagay sa estado mong yan. Magsasalita pa sana muli ang kanyang ama nang biglang pumasok ang doktor. Thank God. Ani Liam sa isip. Good morning, Senator Marquez. Yan ang unang bati ng doktor ni Liam. Good morning, Doc. Pasensya na ko umabot pa rito yung anak kong matigas ang ulo. Sinserong sabi ng kanyang ama. Tinawanan naman ito ng doktor sabay iling. It's fine, Senator Marquez. Hindi naman ganun kalala ang sinapit ni Liam. May mga sugat at pasalang siya natamo but he's fine overall. Naka-seatbelt naman siya nung nagmamaneho. Yun nga lang, he pushed it all through even the rain pours hard. Napailing naman ang ama ni Liam at hindi makapaniwala. Sa isip-isip nito, napapatanong na lang kung ano bang nakain ng kanyang anak at ganun ang ginawa. Talagang nakikipag-race pa ito sa gitna ng malakas na ulan? Ni ang sasakyan nga niyang papunta sa ospital, titigil-tigil pa kada uulan dahil napakalakas ng ulan ngayon na humahampas pa sa windshield ng sasakyan at halos zero visibility na. Ngumisi naman si Liam. Hindi yung sinserong tipo ngunit pilit ng ngisi. Alam niya na kung anong magiging kapalit sa ginawa niya ngayon. You are grounded. Deklara ng kanyang ama. At sa mga oras na yon, tila wala nang nakikitang pag-asa si Liam dahil sa sinabi ng kanyang ama. Kapag sinabi nitong grounded, talagang literal na hindi siya makakalabas pa sa bahay nila at may magbabantay sa mga kilos niya. Oh, Pops, please. Huwag lang maging grounded.
Okay na ako sa bawal makipag-race ulit. Aniya. Ngunit bumakas naman sa itsura nito ang pagkadismaya. Mas lalong nadismaya si Liam nang umiling ang kanyang ama. I've heard that so many times. At sa ganitong sitwasyon ka pa rin humahantong. My decision is firm. Magiging grounded ka for 2 months. Napaawang ang bibig niya sa nalaman. 2 months? Dad, that's prison. Kinukulong mo ako. Bagay sa'yo. Bagay na bagay sa'yo. Ang ganon. Maikulong para matuto. Sabi ng kanyang ama, saka mabilis siyang tinalikuran. Kinabukasan, bagong umaga na naman para kay Ali. 4:00 pa lang bumangon na si Ali at naghanda. Sa unit niya siya lang ang nakatira. Mag-isa siya doon dahil ang pamilya niya nasa probinsya ng Zamboanga. Siya ang breadwinner ng pamilya niya na laking pasasalamat niya sa senador na kumuha sa kanya bilang sekretarya. Dahil hindi siya mamomroblema sa mga bayarin. At pwede niyang pagkasyahin ang gastusin niya at ang pagpapadala niya para sa kanyang pamilya. Like the usual, nakasuot si Ali ng sports bra at leggings. Nagdesisyon siyang tumakbo muna ng 5 laps bago siya magkape at maghanda na para sa trabaho. Ganyan siya lagi dahil sa trabaho niya. Nasasakto niya pa rin ang pangangalaga sa sarili. Abala man, pero may oras na nagagawa siya para masiguradong maayos ang kanyang katawan. Dahil maging ang senador, sinabihan siya tungkol sa ganung bagay. Kaya na matapos na siya sa pag-iihersisyo, mabilis na siyang bumalik sa kanyang unit at naligo na. Nagkape na rin siya pagkatapos niya magbihis at tuluyang nilisan ang kanyang unit para sa trabaho. Hindi naman naging mahirap sa kanya ang pagdating sa building na kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil hindi naman ganon ka-traffic. 2 oras ang inaga niya sa pagpasok kaysa sa naturang oras na pasukan ng mga empleyado. For her, mabuti nang maaga kesa late. Good morning, Miss Ali. Bati sa kanya ng gwardya pagkapasok niya sa lobby. Good morning, Manong Guard. Balik niyang bati sa gwardya, saka nagtungo na sa elevator at pinindot ang floor kung saan naroon ang opisinang pinagtatrabahuhan niya. Sa gitna ng pagsakay ng elevator, may umagaw sa kanyang atensyon. Walang iba kundi ang tumutunog niyang cellphone. Hindi naman ito tawag kundi text na nagmula sa kanyang ina. Binasa niya ito. Nak, magandang umaga. Pasensya na't napaaga ako ng text sa'yo. Kailangan namin ng pera para sa projects kuno raw ng kapatid mo. At pati na rin sa tuition niya. Yun ang mga salitang nabasa niya mula sa text ng kanyang ina. Napahinga naman siya. Ilang linggo pa lang mula nung huling nagpadala siya. Mukhang dodoble kayod na naman siya nito. Nang makarating siya sa palapag kung saan siya nagtatrabaho, saka naman bumungad sa kanya si Herbert, isa sa mga staff sa opisina. Good morning, Ali. Kaswal na bati ng binata sa kanya. Good morning, Bert. How's your day? Sagot niya sa tonong tila ba'y walang problema. The day is starting. Tsaka sakto lang. Sa'yo ba? Okay lang. Anyway, my yesterday is okay. Maaga ako nakatulog. Maaga akong pinauwi ni Sen kagabi. Tumangulang din si Herbert bilang tugon. 4 na taon nang magkakilala si Herbert at Ali. Simula nung kunin siya ni Senator Marquez bilang sekretarya nito. Nagkausap sila saglit bago na pagdesisyonan ni Ali na mauna at baka nasa opisina na ang kanyang boss. At hindi naman mali ang kanyang hinala. Pagbukas niya ng opisina nito, naroon na ang senador, nakaupo sa sariling swivel chair at may kausap sa telepono. Make sure to find me a nanny immediately. Gusto kong pabantayan ang anak ko. Anang senador, sa kausap sa telepono. I let them name the price. Basta ang kailangan lang nilang gawin, hindi makalabas ng bahay ang anak ko. I'm too busy to check all the CCTV monitors just to monitor him. So kailangan ko na talaga nang magbabantay sa kanya. Nagpanting ang tenga niya sa narinig. Babysitting? Mahinang kumatok ang dalaga sa pinto ng opisina. Nabinalingan naman ang tingin ng senador sa kanginitian. I'll call you later. I have to go. I still have a job to do.
Nito sa kausap at binaba ang tawag. Good morning po. Bati ni Ali. Good morning, Iha. Was I right po? You're looking for someone to babysit your child? Tanong ng dalaga kaya tumango ito. You're right. Magulo ang anak ko, magulo ang utak, magulo ang pagkatao. Hindi ako makapagtiyaga, nabantayan nito sa bawat kinikilos. Naghahanap ako ng posibleng magbabantay sa kanya. In fact, I let the person name the price. Napalunok naman si Alice na narinig mula sa senador. Sakto, nangangailangan din siya ng pera para sa kanyang kapatid. Sir, would you mind if I accept that offer? Kahit hindi niyo po ina-offer sa akin, I just need it. Nag-aalangan niyang saad. Nabigla naman ang senador sa tanong niya. Nagkasalubong ang kilay nito habang mariin siyang tinititigan at naghihintay ng kasunod na salita. Bakit, Iha? Ayaw mo na ba magtrabaho dito? Tanong naman sa kanya ng senador. Ay hindi ho. Kinakabahan niyang sagot. Pasensya na rin po kung agad ako nagpresenta. Kailangan ko rin ho kasi ng fund para sa mga kapatid at sa pamilya ko po. Natahimik na tumango ang senador. Tila hanga sa pagko-confess niya. Hindi naman din kasi naging madali ang buhay niya. Ito mismo ang nakakita kung paano talaga siya kumayod sa trabahong ginagalawan niya. Alam ng senador na may goal na kailangan matupad si Ali. At ang goal na yon ay makapag-ipon para sa pamilya at sa sarili. Ngunit nagdadalawang isip naman ng senador kung ibibigay ba niya ang trabaho sa babae. Ramdam niyang parang masasakit pa ang ulo nito kapag nakilala ni Ali ang kanyang anak. Are you really sure about taking it? I can do double work. Kung may papagawa po kayo sa akin, magagawa ko po yun habang binabantayan yung anak niyo. Hindi naman po bago sa akin na magbantay ng bata. Dahil may mga naging kapatid naman din po ako. Sagot niya, kaya ngumiti ang senador. Napatangu-tango naman ito sa tugon ng dalaga. Still, he was stuck between letting her have the job or not. Napahilot siya sa sentido sa katuluyang nagdesisyon. It's fine with me, Iha. Ibibigay ko sa iyo ang trabaho. Ang trabaho mo dito sa opisina, kay Herbert na muna. Gusto ko kasi sana ko lang ang magiging atensyon mo. Yung tipong hindi makakatakas sa mga mata mo. Yung anak ko. Anang senador sa makahulugang paraan. Napakunot ang noo ni Ali. Dahil hindi niya mabasa kung anong pinupunto nun. Your job starts tonight. Hindi ako uuwi sa bahay namin, pero ikaw ang pupunta doon. I'll dismiss you early today para makapaghanda ka mamaya. Just bring your things with you. May bakante namang kwarto sa bahay. Pwede mong gamitin yon habang nananatili ka sa bahay ko. Malaki naman ang ngiti ng dalaga habang patuloy na tumatango. Magkahalong sabik at ligaya ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Ngunit alam naman ng senador na darating din talaga ang lahat sa puntong hindi nito nanaisin na manatili pa. Buo naman ang tiwala ng senador sa kanyang sekretarya. Alam niya na posibleng kayang paamuhin ni Ali ang kanyang anak. Ngunit tila nagkamali ang dalaga sa iniisip nito. Mukhang mali na inisip itong bata ang kanyang aalagaan. Hindi isang ganap na binata. Matapos ang sandaling yon, lumabas nang muli si Ali sa opisina upang kumuha ng kape para sa senador. Mamayang tanghali pa ang napagdesisyonan niyang out dahil gusto niyang tapusin ang naumpisahan niyang gawain. Gusto niya na kung may mapupuntang trabaho kay Herbert, hindi ito ganun kabigat. She was thoughtful then. Nang tumunog ang bell sa opisina, hudyat na yon para magsikain na ang mga empleyado ng kanilang tanghalian. Malapit nang matapos si Ali, nang bigla ang lapitan siya ng senador at tapikin sa braso. Na-transfer ko na yung pera sa bank account mo. Down payment ko muna. Saad nito at nginitian siya. Hindi naman nagtagal. Tama nga ang sinabi ng senador. Biglang tumunog ang telepono niya. Bumungad sa kanya ang isang text na nakatanggap siya ng pera mula sa isang sender. At kahit hindi niya binasa ng todo, nakita niya ang digits ng numero.
6 digits ho? Laki naman po yata nun. Nagtataka niyang tanong. I mean, wag niyo po masamain. Wow, I mean magbe-babysit lang naman ho ako eh. Tapos ganito kalaking halaga yung down payment. Paano na lang po kaya pag fully paid na? Napatawa ang senador. Alam niyang ganito ang magiging reaksyon ng dalaga. Well, you deserve it. At bonus na rin para sa pamilya mo. Give some to them. Huwag kang mag-alala. You'll still have your weekly allowance as you stay at my house. Hindi naman mapigilan ni Ali ang ma-amaze na nalaman. Sakto nga talagang tinanggap niya ang trabahong yon. Kinagabihan, saka namang pagdating ni Ali sa mansyon ng pamilya Marquez. Unang beses pa lang niyang makapasok sa malaking bahay ng senador, manghang-mangha na din siya dahil sa mga eleganteng disenyo ng bahay. Paikot niyang tinignan ang bahay nito nang may marinig siyang magsalita na siyang dahilan ng kanyang pagkatigil. Magandang gabi, Miss Tuason. Maligayang pagdating sa mansyon ng pamilya Marquez. Bati ng may katandaang yaya na sa tingin niya ay mayordoma ng mansyon. Napangiti siya at tinignan ng mayordoma at ngumiti ng sinsero. Marahan siyang nagbow, ganon din ang ginawa ng mayordoma sa kanya. Magandang gabi po, Ali na lang po itawag niya sa akin, nakakahiya naman kung formal lagi. Ngiting tugon niya sa mayordoma. Okay, Ali. O siya, si Claring na ang bahala sa'yo. Magluluto pa ako ng hapunan niyo ni Master. Paalam ng mayordoma. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, nagtanong na ang dalaga. Saan na pa pala yung bata? Wala dito? Nagtatakang tanong ni Ali dahil napagtanto nitong sobrang tahimik ng mansyon. Wala siyang naririnig na bata. Bata? Sinong bata, iha? Tanong ng mayordoma habang nakakunot ang noo. Sabi po kasi ni Senator, anak niya raw po yung babantayan ko. At hinahanap ko po yung bata. Nasaan na po siya? Paliwanag ni Ali. Saka ngumiti ng pagkalapad-lapad. Sa isip niya hindi na siya makapaghintay na makita ang babantayan niyang bata. Siguro napaka-cute nito. Gwapo rin naman ang senador sa paningin niya. Ni hindi pa nga niya ito nasisilayan sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa senador. Ang bata ang kanyang tinutukoy. Masyado kasing private ang buhay ng senador na pinagtatrabahuhan niya. Sinong bata? Biglang natigilan si Ali nang marinig ang boses sa kanyang bandang likuran. Ngunit agad din siyang nakabawi at hinarap ito. Tinitigan pa, mata sa mata. May I know you? Nauutal na tanong ng dalaga sa binatang nasa harap niya. Paano ba naman kasi hindi siya mauutal? Napakagwapo naman ito. Naka-t-shirt ito pero ang hulma ng katawan. Nasa tamang postura. Medyo magulo ng konti ang buhok nito. Na napagtanto naman ng dalaga na siguro ay kagigising lamang nito. Tumaas ang isang kilay nito at sinalubong ang tanong ni Ali. Ikaw siguro yung tagapag-alaga, no? The nanny? Tagapagbantay? I am. I'm Ali Tuazon. You can call me Ali. Nagangat ng kamay ang dalaga para sana makapagkamay. Bilang galang sana dito. Kaso nga lang nilampasan lang siya ng binata. Napahiya siyang binaba ang kamay at ngumiti na mapakla. So where's the kid? Tanong ni Ali sa binata. Walang bata rito. Sagot naman ni Liam. But I'm willing to be babied by you, if that's how your job works. Tila napaawang ang labi ni Ali sa narinig. At kasabay din niyon ang pagtawa ng mga nakarinig na yaya maging ang mayordoma. Sa sandaling yon, hindi malaman ni Ali kung anong gagawin niya. Wala naman palang bata pero. So sino po ang babantayan ko anak ni Sir Marquez? Mapupungay ang mga matang nag-angat ng tingin si Liam sa dalaga. Me? Tipid na sagot nito na mas nagpagulat pa sa kanya. Inimbitahan si Ali ng hapunan na makakatulong sa bahay ng pamilya Marquez. Habilin na rin kasi ito sa kanila. Na kahit pa man na sitter lang ang dalaga, dapat pa rin siyang pangalagaan. At hindi naman din naging mahirap ang lahat sa dalawang panig. Mabilis na nagustuhan na makakatulong si Ali. Na siya namang rason kung bakit hindi matamlay ang dalaga habang kumakain ng hapunan. Noon na kasing kumain ng kanyang aalagaan at siya na lang ang hindi.
Ma'am, bakit niyo po napagdesisyon ng bantayan si Sir Liam? Tila sa tanong ng katulong, muntik niya nang maibuga ang pagkain ng inunguya niya sa bibig. Hindi niya in-expect ang tanong na yon. Ngunit mabilis din naman siyang inasikaso ng kasambahay at inabutan ng tubig. What? Bantayan? Hindi ko nga alam na isang higanting tao pala yung babantayan ko eh. Pumayag lang naman ako kasi akala ko bata. Na nasa 8 or 9 years old. Pero Diyos ko naman, ako yata yung na-scam ni Sir Marquez. Pagpapaliwanag niya, muli na namang nagtawanan ng mga katulong. Wala sa kanilang lahat ang umasa sa sandaling yon. Pareho silang lahat na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya naman na matapos na siya sa hapunan, iginiya na siya ng mga ito sa magiging silid niya. At dahil nga katulong siya, tagapagbantay, doon muna siya pansamantalang tutuloy sa isang bakanting kwarto at tinatawag ng karamihan na guest room. Pagkapasok niya sa silid na tutuluyan, hindi niya maiwasang mamangha. Ang guest room ay halos triple ang espasyo sa kanyang unit. Halos mahilo na siya sa kakaikot habang nakatingin sa kung anumang nasa loob nito. Wala namang kung anong espesyal, ngunit ang disenyo kasi ng bawat sulok nakakamangha. Tila ba parang hindi ito sa Pilipinas naka-base? Dahil sobrang ganda ng pagkakagawa nito. Hello, Ma? Yan ang sagot ni Ali nang tumawag ang kanyang ina, bago siya tuluyang makaidlip. Nakahiga ang dalaga sa kama, habang nakadikit ang telepono sa kanyang tenga. Hinihintay ang sagot ng kanyang ina. Kumusta? Heto po, okay lang. Nakapasok na po ako sa mansyon ni Senator Marquez. Binabantayan ko yung anak niya. Ha? Anak? Opo. Bata ba? Tanda na, kaedad ko lang. Siguro mas matanda sa akin ng 3 taon. Nakita ko kasi na mas mature pa yung pagmumukha nun sa akin eh. Abere, bakit mo binabantayan? Hindi ko po alam. Tinanggap ko lang din naman po yung alok dahil pandagdag din sa ipapadala ko sa inyo. Itinanggap ko rin yun para sa hustisya kay kuya, no? Hindi ko kinalimutan yung pangalang sangkop sa pagkawala ni kuya, Ma. Matapos magkwento ni Alice sa kanyang ina, siya namang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Namimiss niya na ang kanyang kuya, na 10 taon nang wala dahil sa aksidente. Ali, makinig ka. Matagal na tayo nakausa doon. Ang intindihin mo ay ang trabaho mo. Anong matagal na tayo nakausad, Ma? Huwag niyo ako idamay sa usad-usad na yan. Kailanman, hindi pa ako nakaka-move on sa pagkamatay ni kuya. Hindi ako titigil. Hanggat wala ako nakukuha ang ebidensya. Pero Ali, delikado. Matataas ang estado ng kalaban. Hindi natin sila mahihigitan. Pero ang hustisya, Ma, ang hustisya, yun ang kailangan ko. Hindi natin sila mahihigitan. Dahil lamang sila ng estado sa pamumuhay. Ngunit hindi ibig sabihin, pwede nilang takasan ang krimeng ginawa nila. Hindi man natin mahigitan. Pero hindi rin sila makakatakas sa mata ng batas. What they did was cruel. Naging emosyonal para kay Ali ang usapang yon. Yun ang 3 beses na pinag-usapan nila ng kanyang ina, ang kanyang kuya. Matapos kasi nito ilibing, hindi na muling nagbukas ng usapin patungkol dito, nang sa ganon makamove on na sila. Si Ali at ang kuya niya rin, may malapit na relasyon, yung tipong ride or die. Kaya masama ang loob niya hanggang ngayon. At bago matapos ang tawag, nangako si Alice sa kanyang ina na marahil sa buwang ito magpapadala siya. Dahil nga nakapagpadala na ang senador ng pera sa kanyang bank account. Maya-maya pa'y nagulat siya na makarinig ng katok sa pinto. 3 malakas at magkakasunod na katok ang nagtulak kay Ali na buksan yon. Pagkabukas niya, bumungad sa harapan niya ang lalaki, si Liam. Nakasando lang ito at kulay abo ang jogger na suot. Nakakunot ang noo na tinitigan ni Ali si Liam. Can I go out for a bit? Gutom ako. Maangas itong pagpapaalam, ngunit pinagtaasan lang siya ng kilay ng dalaga. May pagkain pa sa ref. May stocks pa kayo sa pantry. Tumayo ng tuwid ang binata at pinagkros ang braso sa dibdib. Saka sunod-sunod na umiling. Ayokong paulit-ulit yung kinakain ko.
Ano bang gusto mong kainin? Cup noodles. Mabilis na sagot ni Liam na inirapan naman ni Ali. Cup noodles lang pala. Napakaraming cup noodles sa pantry. Aniya sa sarili, habang mariin ang titig dito. Sabihin mo nga ang totoo sa akin. Because you can't just tell me lies. Sino ba niloko mo? Ayaw mong kainin yung kaparehong pagkain, pero gusto mo ng cup noodles sa labas ng bahay. Ano yun? Meron naman dito. It doesn't taste the same. Napaawang ang bibig ni Alice sa kamatabang na tumawa. Ano naman pinagkaiba nun? Sige nga. Cup noodles inside here taste like prison. Yung cup noodles sa labas taste like freedom. Natigilan si Alice sa narinig. Kumunot ang kanyang noo habang tinititigan ng lalaki. Taste like what? Siguro kung sasabihin ulit yun ni Liam, paniguradong hahagalpak siya ng tawa. She can't agree more. Kaya naman hinayaan niya na lang ang sariling sumama kay Liam palabas ng bahay. Pwede naman sigurong lumabas ng bahay as long as babantayan niya ito. Remember your promise. Sa convenience store lang Paniniguro ng dalaga sa binata na agad naman itong tinanguan. Hindi na sila sumakay ng kotse. Gusto ni Ali na maglakad na lang para makalanghap ng simoy ng hangin sa gabi. Malamig na, ngunit nakuha niya pa ring mag-type ng text para sa senador. Magpapaalam siya na ilalabas si saglit ang anak nito sa convenience store lang at hindi na sila nagdala ng kotse para masigurong hindi na sila lalayo. Agad naman din niyang nakuha ang permiso ng senador. Sumang-ayon ito, basta nga hindi lalayo sa bahay nila. Nang sa wakas makarating sila sa convenience store na gustong pagkainan ni Liam ng cup noodles, bigla namang tumunog ang bell. Hudyat na pumasok na sila sa loob. Si Liam na may mabilis na pumunta sa cup noodles section, habang si Ali na may nagtitingin-tingin sa mga produktong nakapaligid sa convenience store. Maraming choices, nahihirapan siyang pumili. Pick a thing, or any of the things you like here. I'll pay. Natigilan si Ali sa pagliliwaliw ng tingin nang marinig si Liam sa likod niya. May hawak itong cup noodles. Tila hinihintay siya. Tipid siyang umiti dito. Salamat pero kaya kong bumili ng sarili kong pagkain. I insist. Ang sabi ng daddy ko, tratuhin kita na maayos. Napairap naman si Ali at napatawan ng sarkastiko. So siguro kung di ka sinabihan ng tatay mo na tratuhin ako ng tama, hindi ka magkakaganito, no? Napangisi naman si Liam sa narinig. Kaya naman, sinubukan niyang asarin ang dalaga sa pamamagitan ng paglapit hanggang sa makorner ito sa isang sulok ng shelf na may nakalagay ng mga chichirya. Napalunok naman si Ali. What do you think? Mas lalong napalunok ang dalaga sa sitwasyon nila ng binata ngayon. Hindi naman hawak ng binata ang paghinga niya, ngunit nahihirapan siyang huminga dahil sa limitadong espasyo sa pagitan nila ni Liam. Maingat na nilagay ni Liam ang kanyang kamay sa panga ng dalaga upang igiya pataas ang paningin nito. Sinusubukan ni Liam na hulihin ang mga mata ni Ali, habang ang dalaga naman parang may bomba sa dibdib sa lakas ng kabog. She was nervous, ngunit nakuha niya pa ring itulak ng mahina ang binata palayo sa kanya. Hindi pwede yun. Wala naman siyang nobyo, ngunit anak ng senador si Liam. Ayaw niyang ma-involve sa binata. Okay, kung yan ang gusto mo, pipili na ako. Inakabahan niyang sagot dito at mabilis na tinalikuran si Liam at nagpunta sa isang section na malayo sa binata at nagkunwaring naghahanap ng mabibili. Pero ang totoo, napahawak siya sa kanyang dibdib at tila saka palang nakahinga ng maluwag. Ilang beses pa niya inulit-ulit ang breathing exercise na magpapakalma sa kanya. At the moment, she wanted to at least calm herself before heading back to that guy. Ayaw niyang haharap siya kay Liam na parang kabado siya gaya kanina. 2 oras ang tinagal niya sa section na yon kung saan siya pumunta. Sa totoo lang, puro naman sabon ang naroon at walang pagkain. Ang tagal niyang nakatayo. Hindi niya nga alam kung anong ginagawa niya doon. Siguro nahalata na ng binata kung na paano na siya.
Kaya bago pa man siya makabalik dito, pasimple siyang kumuha ng isang chichirya. Mabuti na lang talagang gusto niya rin yung kainin. Sapat para matakpan ng kung anong kahihiyan na nararamdaman niya. Hindi pa man siya nakalapit ng husto sa binata, nakita niya nang gumalaw ito. Ano? Nakita ka na ng sabong bibilin mo? Tanong nito sa tonong mapang-asar. Umabot ka pa talaga ng oras ha. Grabe. Nabigla naman siya sa sinabi nito. So alam niya. Nakakahiya talaga. Bulong niya sa sarili. Agad niyang naramdaman ng bahagyang pang-iinit ng kanyang pisngi sa labis na kahihiyan. Umiling siya at napangiti. Tinignan ko lang naman kung ano magandang sabon dun. Hindi naman kasi ako masyado nakapag-impake ng sabon. May sabon naman sa guest room. Bakit di mo ba yun gusto? Napanguso naman si Ali. Oo nga pala. May sabon pala sa guest room kanina. Di naman sa ganun. Well, I was just thinking na baka sakaling mauubos yon. Dito na ako bibili. And who would have thought? Ang palusot na yun ay gumana. Napaniwala niya si Liam na ganun nga ang rason niya. Binayaran ni Liam ang lahat ng kinuha niya, saka sila pumunta sa isang sulok kung saan merong lamesa na pwedeng pangdalawahan. Walang kinuhang cup noodles ang dalaga, at hindi pumayag si Liam doon kaya kinuhanan niya rin to ng isa. Bakit mo naisipang tanggapin ang alok ng daddy ko? Umpisang tanong ng binata na bumasag sa katahimikang pumagitna sa kanila. Actually, hindi naman talaga dapat. Pero nangangailangan ako eh. Kailangan ko ng funds para sa pamilya ko. Nagulat pa nga ako, kala ko bata yung babantigan ko. Ikaw pala. Napatawa naman agad ang binata sa sagot. Ikaw, at kakailangan bantayan. Napangiwi din naman ang binata saka nagkibit balikat. I'm grounded for 2 months. I don't know. Nakadepende kay dad. Gusto niya dito lang ako sa bahay nakakulong. Siguro nabigyan ko siya ng paulit-ulit na sakit na ulo. But what can he do, right? Gustong gusto ko mag-racing eh. Natigilan si Alice sa narinig. Tila na-trigger siya sa sinabi nito. Nag-race ka? Tanong niya na tinanguan ng binata. I just got into an accident recently. Hindi naman talaga sumalpok. Tumaob yung sasakyan ko but I'm fine. Buti na lang may protective gear ako. Napalunok naman si Ali. Bilisan mo na dyan. We should go back now. Ngayon lang kita pinayagan lumabas ha. Gusto ko ring lumabas kasi. Ha? Hindi pa tapos tong noodles ko. Di kainin mo habang naglalakad tayo pabalik. Nauna nang tumayo ang dalaga at mabilis na lumabas. Habang si Liam naman, tila nagtataka sa inakto ni Ali. Ngunit sumunod pa rin siya. Hey, wait up! Sigaw niya dito. Nang makita ang ilang distansya na ang layo nilang dalawa. Kaya naman tumakbo si Liam. Habang dala ang noodles niya para makahabol sa dalaga. What's up with that? Wala. Malamig na tugon ng dalaga kaya kumunot ang noo ni Liam. Lumipas ang ilang buwan, magkasama sa isang bubong ang dalawa. Hindi na muling nakalabas ng bahay si Liam. Para maging seryoso na ang parusa ng ama nito para sa binata. Habang ang dalaga na may hindi mapakali. Marami siyang tanong sa isip na gusto niyang mahanapan ng sagot. Napatitig siya sa kisame. Habang iniisip na, paano kung sangkot din pala sa aksidente ng kuya niya noon, ang anak ng senador. Seryoso at tahimik ang paligid. Nang biglang may narinig siyang katok. 4 na magkakasunod na malalakas na katok. Ang nagpilit sa kanya na tumayo at pagbuksan kung sino man ang nasa labas. Si Liam. Napakunot ang noo ni Ali. Nang makita ang binata. I'm Liam. Anong pakulo nitong lalaking to? Napataas ang parehong kilay ng binata, saka isinandalang braso sa tapat ng pinto ni Ali. Well, I forgot to introduce who I am. Naalala ko lang na ikaw pala yung nagpakilala sa akin noon pero hindi ko pinansin. Napatawa din naman si Ali. Panibagong rason na naman to ng binata para lumabas. I'm sorry pero alam ko na yung pangalan mo. Tinulungan ako nila Manang kaya wala nang say-say ang pagpapakilala mo. And no, hindi ka pwedeng lumabas. Sumimangot agad ang binata.
Nadismaya naman si Liam nang pagsarahan siya ng pinto ng dalaga. Gusto niya lang naman lumabas, kahit sandali. Namimiss niya na talaga ang pakikipag-race. At ayaw naman niya na hindi siya nasusunod kaya mabilis siyang umakyat ng kanyang silid at nagbihis. Simpleng itim na pantalon at itim na t-shirt ang sinuot niya na tinernohan din ng itim na sneakers. If I can't convince her in a gentle way, then I must do it my way. Nang matapos siya sa pagbibihis, mabilis naman din siyang bumalik sa pinto. At nang buksan agad ito ng dalaga, walang pag-aalinlangan ng binata na binuhat niya sa braso ang dalaga dahilan para mapatili ito na agad din naman niyang sinita. Nasa labas na sila ng bahay nang muling tumili si Ali. Pinagsasampal niya ang likod ng binata na parabang wala ding saysay dahil hindi man lang ito natinag. Matigas din kasi ang likod nito. Marahil batak sa gym. Saka lang siya tumahimik nang ipinasok siya ni Liam sa isang kotse. Don't shout. Na para bang ginagahasa ka. Ano? Kunot noong tanong ni Ali. You know? Something like sexual? Makahulog ang ngisi ang binigay ng binata kay Ali. Kaya muling napatili ang dalaga. Nagsisisigaw siya tumingin ng tulong. Paulit-ulit niyang sinigaw ang mga salitang rapist at tulong na agad namang sinita ng binata at ito pa nagtakip ng kanyang bibig. Nakaikot na ito sa driver's seat kaya na makaupo, agad niyang pinaandar ang makina ng sasakyan at dali-daling pinaharurot paalis ng bahay. At habang nasa daan naman, tila maingay ang dalaga sa kakatanong kung saan sila pupunta. Dahil wala namang binibigay ang binata na sagot sa kanya. Wala na ba ibang opsyon ng dalaga kaya tumahimik na lang siya sa gilid at pinagmamasa ng kanilang dinaraanan. Nakataas ang side glass ng bintana at ang aircon na lang din ang tumutunog sa loob ng kotse. Nakaramdam siya ng nostalgia dahil nung nabubuhay pa ang kuya niya, ganito rin na eksena nila. May racing car din ang kanyang kapatid bago pa man ito mawala. Hindi nagtagal nakarating na sila ni Liam sa isang hindi pamilyar na lugar. At kahit nasa loob pa sila ng kotse, ramdam niya ang malakas sa pag-vibrate ng musika. Tila naka-bass boosted ito. Pumasok sila doon at ang mga tao na nakapaligid ay pumagilid para bigyan sila ng daan. Isa lang ang napagtanto ni Ali nang tuluyan siyang makapasok. Nasa racing track ba tayo? Tila kinakabahan niyang tanong kay Liam. Tumango naman ang binata na siyang nagkumpirma ng iniisip niya. Napapikit agad siya at hindi alam kung anong gagawin. Hindi naman siya gaano natitrigger sa karera. Ngunit ayaw pa rin niyang makita ang mga bagay na nagpapaalala sa kanyang kuya. Gusto niya ng kapayapaan. Pero tila ang kanyang nakaraan bumabalik para habulin siya. Natigilan naman ang binata na makita ang itsura ni Ali. Naka-red silk sleeveless top ito at nakapajama lang din. Hindi naman sana yun problema. Ngunit nakita niyang walang bra ang dalaga. Napalunok siya nang makita ang pagbakat ng dibdib nito. Na siya rin nagtulak sa kanya na umiwas ng tingin. May jacket ako dyan sa backseat. Suotin mo. Takpan mo yung... Napatingin din naman ang dalaga sa sarili nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagulat siya at agad sinampal ang braso ng binata. Gago! Manyak! I'm not. Hindi ako manyak, no? Kung manyak ako, sana hindi ko nalang sinabi na magsuot ka ng jacket at hayaan ko na lang ang mga mata kong pagpiestahan niyang dibdib mong bumabakat sa suot mong damit. Mas lalo pang napaawang ang bibig ng dalaga sa narinig. Oh my God! Manya ka nga! Napangiwi naman ang binata. Kaya siya na lang kumuha ng jacket dahil nakayakap na sa sarili si Ali. Sa bandang huli, tinanggap na lang din yun ni Ali at mabilis na sinuot. Matapos yun, sabay na silang lumabas ng kotse. Humiyaw naman ang mga naroon, habang ang iba na may natigilan na makita ang dalaga. Lahat sinisigaw ang pangalan ni Liam. Naiingayan naman si Ali. Kaya tinakpan niya na lang ang sariling tenga.
Akmang aalis na sana siya nang mahawakan siya ng binata sa braso. Saka inilapit sa katawan nito. Huwag kang magpupunta sa kung saan. Maraming gago sa paligid, kaya dapat nasa gilid lang kita para hindi ko maalis ang tingin ko sa'yo. Sa paalala nito, tila ba wala siyang ibang opsyon, kundi sumunod na lang kay Liam. Ayaw niya mang bumuntot dito, talagang yun lang ang magagawa niya. Dahil ayaw niya namang dumako sa pudar ng mga gago sa kabilang gilid. Kahit pa man, nakitaan niya na rin ng kagaguhan na side si Liam ngayon. Mas okay nang kay Liam siya sumama kaysa sa iba. At least mas ligtas siya dito. Pare! Yan ang mga naririnig niyang bati kay Liam. At paminsan-minsan nakikita niya ring umaaligid sa binata ang mga babae na walang ibang ginagawa kundi subukang landiin si Liam. Pinaupo agad siya ni Liam sa isang upuan kasama ng mga siguro'y manonood. May malaking screen sa harap nila na tila mga surveillance camera sa mga madadaanan ng kotse. From Recto to Salvador? Tanong ni Alice sa binata. Tumango naman ng lalaki sa kanya. Mukhang delikado, Liam. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Napangisi ang binata habang tinititigan si Ali na nakatingin lang sa monitor at nakakunot ang noo. Bakit? Nag-aalala ka? Aber, umaasa ka? Di no? We. Kung gusto mo pala, doon ka na magkarera. Tignan natin kung maabutan ka pa ng umaga. Umirap si Ali habang pinagkukrus ang mga braso sa dibdib. Muli namang tumawa ang binata. Binasa pa nito ang pang-ibabang labi. He likes it when Ali is worried about him. Hindi niya malaman-laman ang talagang nadarama, pero isa lang ang nasa isip niya. Pagkatapos ng karerang ito, gusto niya makapag-date sa babae. Ali. Oh, after this, can I date you? Napaawang ang bibig ng dalaga sa sinabi ng binata. Tila ba parang tumigil ang mundo at oras sa mga oras na yon. Sino ba namang hindi kapag gano'n ang maririnig? But Ali doesn't know what to say to Liam as of the moment. Let's see, Liam. Hindi natin hawak ang panahon. Napangiti na lang din si Liam. Kahit pa man walang kasiguraduhan ng sagot ng dalaga, nakakita naman siya ng pag-asa sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. May biglang pumutok na lahat sila ay nagulat. Napatingin sa kung sino yun. Saka lang din niya nakita ang pagpasok ng isang lalaking sa isip-isip ni Ali, delikadong kalaban. That's Rod, the brutal driver, the dangerous one. Siya yung tinaguriang death, kamatayan. Delikado nga, Liam, huwag ka na nga lang tumuloy. Baka mapano ka pat ako yung kasama mo ngayon. Hindi ka naman mapapagalitan. Pero makakaltasan ng sweldo ko. O baka masisanti ako. E di babawi ako. I'll put you as my beneficiary for tonight's race. Kapag mananalo ako, sa'yo mapupunta na panalunan ko. Kumunot ang noo ng dalaga. Pwede pala yun? Tumango naman si Liam. Ganon din naman kasi talaga noon pa. Ilang saglit pa nagpaalam na ang lalaki para magtungo sa ibaba. Nakahilera na ang sasakyan nila para sa karera. Tumunog ang mic at tila ba umingay ang nakakasakit sa tenga na tunog. Yun pala'y dumating na ang host. Nakikinig lang siya habang ang mata niya'y nakay Liam. She silently prayed for his safety. Hindi naman dahil sa mawawalan siya ng trabaho, ngunit ayaw niyang magaya ang binata sa kuya niya. Hindi nagtagal pumasok na ang mga racer na may kanya-kanyang kotse. Alam na agad ni Ali na magsisimula na ang palabas kaya palipat-lipat ang tingin niya sa monitor at sa kotse ni Liam. Binantayan niya rin ang kotse ng Rod. She prayed and prayed until she heard a gunfire. Nagsimula na ang racing. Naghihiyawan na ang mga manonood. Nakita rin ni Ali ang mabilis na pagharurot ng mga kotse papalayo kaya sa monitor na lang siya nakatingin. Malakas ang tibok ng puso niya. Ngunit naiibsa naman ito ng pagkakalma nang makita ang nasa lead si Liam. Nauuna ito. She was at ease. Hanggang sa nakita niya kung gaano kaduming maglaro si Rod. Sa sasakyan kasi nito, may hinulog siyang kung anong nagpapaputok ng gulong sa mga nasa likuran nito. Ang duming maglaro! Inis na saad ni Ali.
Halos 8 na lang ang bilang ng sasakyang sinisira ng manlalarong si Rod. Doon niya rin napagtanto na siguro si Rod ay may pakana sa likod ng pagkamatay ng kanyang kuya. Walang alam ang kanyang mga magulang kung paano namatay ang kuya niya, siya lang. She asked few people who knew her brother at nakahanap siya ng sagot. She remained silent. Nasa racetrack pa ang kalaban. Tinitignan niya kung paano ito maglaro gayong 3 na lang silang natitira. At tila nauubusan na rin ang paandar si Rod. Binabantayan ni Ali kung paano maglaro si Rod sa monitor at di nga siya nagkamali. Ubod ng dumi ang paglalaro nito. Kung hindi ang isang manlalaro ang binabangga ni Rod, si Liam naman. Hindi siya mapakali sa kanyang inuupuan at gigil na siya. Hanggang sa nawala na nga ang isang manlalaro dahil malakas itong binangga ng sasakyan ni Rod. Kaya tumaob, dahilan para madismaya mga manonood at nahaluan pa ng pag-aalala ang boses ng mga ito. Pawisan at kinakabahan. Yan ang mga salitang makapaglalarawan sa sitwasyon ni Ali. 2 na lang ang natitira sa racetrack, si Liam at si Rod. Kanina pa paulit-ulit na tayo at upo ang dalaga habang nanonood sa monitor. Minsan pa'y kagat-kagat niya ang kanyang kuko habang nanonood, but she knows that Liam won't endanger himself. At nakikita din niya sa monitor na nahihirapan si Rod sa paggalaw kay Liam. Dahil malikot din kung magmaneho ang lalaki at paminsan-minsay nawawala si Rod. 1 minuto na lang ang naiwan, malapit na magtapos ang lahat. Natapos na sila mag-U-turn sa Salvador at pabalik na sila sa rekto para mag-unahan sa pagtatapos ng karera. Dikit na dikit ang laban sa pagitan nila. Si Ali hindi pa rin mapakali sa upuan. Pinagtitingin na siya ng ilang nakapaligid sa kanya dahil sa pagsisigaw niya habang ang iba na may hanga sa kanya. Kaya natin to, Liam. Kaya mo yan. Bulong niya habang pinagsiklop ang kamay at napapikit pa. 15 seconds na lang ang natitira. Malapit na ang 2 sasakyan sa finish line. Dikit na dikit pa rin ang laban. At halatang gustong panalunin ni Rod ang karera. Ngunit palaban din naman si Liam. At sa isang iglap, naghiyawan ng mga tao. Takot si Ali na buksan ang mga mata niya. Kaya nanatili pa rin siyang nakapikit. She was scared about knowing what the result could be. Hey! Yan ang narinig niya habang patuloy pa rin nakapikit ang mga mata. Pamilyar ang boses na yon. Ngunit hindi naman niya makumpirma dahil nga nakapikit siya. Nang unti-unti niya binuksan ang mata, saka siya nagangat ng tingin sa nagsalita. And to her surprise, Liam is standing tall in front of her. May kung anong kumiliti sa kanyang tiyan na siya nagtulak sa kanya upang tumayo at niyakap ang lalaki ng mahigpit. Napaluha siya sa kasiyahan. Tila hindi niya inaasahang magiging ligtas ang lalaki. Oh my God! How? Well, I am Liam Marquez. I own the racetrack. Alam ko kung paano magmaneho. Napatawa siya sa katinampal sa dibdib si Liam. Ikaw talaga? Ikaw ha? This is gonna be your last. Huwag mong kalimutan na tumakas na tayo ngayon. Tumango naman ang binata. So uwi na tayo. Uwi na tayo. Saad niya at ngumiti ng matamis. Pinagsalikop nilang 2 ang kanilang kamay sa kabungabana. Ngunit bago pa man sila tuluyang makauwi, may humarang sa dinaraanan nila. Si Rod. Galit ang ekspresyon nito kay Liam. Kulang na lang umusok na ang ilong nito sa galit. What's up, Rod? Ngiting bati ni Liam. Ngunit galit pa rin ang ekspresyon ng kausap. You beat me there. But I'll make sure na hindi ka naman nanalo next time. Banta ni Rod na siyang nagpakunot sa noo ng dalaga. Really? Sa katunayan nga, mas deserve mong hindi manalo kailanman. Talagang gagamitin mo yung pandaraya mo sa may kipagkarera, no? You put in a lot of hard work or effort to crash their car so you could win. Pero hindi naman yun ang tunay na flow ng laro. Sabat ni Ali na siyang umagaw sa atensyon ng lalaki. Dinilaan ni Rod ang ibabang labi sa hangumisi. Akmang lalapitan niya si Ali, ngunit agad namang humarang si Liam. Nawala ang isi sa labi ni Rod at muling napalitan ng pagkainis. Don't approach my woman like that, Rod.
Nahimigan agad ni Ali ang isang malalim. Ngunit may otoridad na boses ni Liam. And it's the first time she heard him like that. Nagtaas ng 2 kamay si Rod at agad na umatras. Okay, chill. Off-limits pala tong chicks mo. Kala ko pamimigay mo na naman eh. Kumunuto noon ni Liam sa narinig. Gumapang ang inis sa kanyang sistema at ang masusuguri na sana si Rod nang hawakan siya ni Ali sa braso. Nang lingunin niya si Ali, nakita niya ang pag-iling ng dalaga. Gago talaga yun eh. Yan ang rant ng binata na makarating na sila sa bahay. Sa wakas nagsalita na rin to. Dahil sa buong oras ng biyahe pa uwi, tahimik lang si Liam na para bang nagtitimpi. At ayaw yon ni Ali. Di na dapat yun patulan. Sagot naman ni Ali. Anong hindi? He obviously sexualized you. That's harassment, Ali. At ayaw kong may nababastos. Mariing sabi ni Liam na makapasok na sila sa bahay. Ngunit tila parang naistatwa naman ang dalawa nang makita ang figura ng isang lalaki na nakasuit and tie, mukhang kararating lang galing sa trabaho. Dad. Kabadong saad ni Liam. Huminga ng malalim ang senador habang pinalipat-lipat sa anak at sekretarya ang atensyon. You two, follow me to the living room. Tila nabuhay ang takot ng dalawa sa maotoridad na boses ng ama ni Liam. Napatingin sila sa isa't isa. Marami silang gustong itanong sa isa't isa, ngunit hindi naman ganun kadali ang lahat. Kaya naman wala na sila ibang option kundi sumunod na lang sa senator. Nakaupo ang lalaki sa isang pang-isahang couch. Sinundan niya ng tingin ng anak at ang sekretarya niya. Akala kong pagkakatiwalaan kita sa pagbabantay sa kanya. Panimula ng ama ni Liam. Agad namang sumabat ang lalaki. It's not her fault, Dad. Kasalanan ko lumabas ako ngayong gabi. Dinamay ko lang siya. I'm not talking to you, son. Pero yun ho ang totoo. Huwag po kayo magalit sa kanya, idea ko naman lahat ng ito. Pasensya na po. Kasalanan ko pong hinayaan ko ang sarili magpadala kay Liam. Saad ni Ali habang nakayuko. Kumunot ang noon ni Liam nang ibaling niya ang tingin kay Ali. No, it's not your fault. Ako ang nagdahil sa'yo, kaya ako dapat may kasalanan. You don't have to admit something you didn't do. Nagangat naman ang tingin si Alice sa binata at sinitay ito sabay iling. Tila hindi naman may paliwanag ng senador ang nakita. Para bang may kumikiliti sa kanya na gano'n na lang ang inabutan niya and he can't help but smile. Liam, I know that you're the one who helplessly dragged Ali out just to pursue racing again. And I'm not happy with it. Yes, Dad, inaamin ko po. Mas lalong umisi ang senador. You should be. Huling-huli kita sa CCTV. Kaya mo dinala si Ali dahil alam mong pinagbabawalan kita. Saka ka lang gagalaw pag nandiyan ang sitter mo, no? Napayuko ang binata ng marinig ang ama. He was guilty. Dumako naman ang tingin ng senador kay Ali. And you, Miss Tuazon. Mas lalong kumabog ang dibdib ng dalaga sa mga oras na yon. It felt like she could burst like a bomb anytime now. Hinihintay na lang niya ang dahilan para sumabog siya. Talagang nagsisisi siya na lumabas pa siya. Nagpadala sa binata. Hindi naman kasi niya kaya umuwi lang mag-isa dahil wala siyang dalang pera. Your contract ends now. Deklara ng senador na tila na alerto naman ang dalawa. Oh, I've sent you the full payment sa bank account mo. You can work back as my secretary. Napangiti si Alice sa balitang yon, habang si Liam naman nakasimangot. Hindi matanggap ang sinabi ng ama. Oh, ba't ka nakasimangot dyan, anak? Wala ho. You sure? Paninigurado ng ama na tinanguan naman ni Liam. Hindi makapaniwala si Liam na sobrang ikli lang ng pagsasama nila ng dalaga. Inside, he was broken. Wala sa sarili siyang napatayo at umakyat ng kwarto. Bagsak ang kanyang balikat at alam na alam ng kanyang ama kung anong dahilan. Naiwan naman din sa sala si Ali at ang senador. Did he develop feelings for you? Nabigla si Alice sa tanong ng kanyang boss. Napalunok ang dalaga na magtama ang tingin nila ng senador. Oh? I mean, tell me honestly. Single din naman ang anak ko. Wala akong problema kung sino magugustuhan niya. Basta kayanin lang ugali niya. Napakamot sa batok si Ali at tila awkward na napangiti. Nasabi niya po sa akin kanina na kapag nanalo daw siya sa racing, ilalabas daw ho ako. And what happened?
He won the race. Do you like him? Kinabahan siya sa tanong na yon. Ngunit alam niya naman na isasagot ton. I've been sitting him for a month. And luckily he was willing to open himself. May nakita din po akong side niya na nagpapatunay na mali yung unang impression ko sa kanya. Akala ko gago lang talaga siya eh. Ngunit hindi po pala. May kaswitan din naman at kabaitang tinatago. Sa pagkukwento ni Ali, alam ng senador ko anong ibig sabihin niyon. Ilang linggo na lumipas simula na makabalik siya sa pagtatrabaho sa opisina. Masaya naman siya sa kanyang pagbabalik, ngunit may isang bagay pa rin siyang namimiss. Ang matagal nang hindi nagparamdam na si Liam. She was hoping that he'll visit anytime soon. Sinabi kasi nito noon na makikipag-date ito sa kanya kapag nanalo ito. Ngunit ano nangyari ngayon? Hindi nagparamdam ang lalaki. Abala si Alice sa pagtitingin ng mga documents at paglilista ng mga kakailanganin ng senador. Nang biglang namatay ang lahat ng ilaw, naalala niyang siya na lang pala ang naiwan sa floor ng opisina. Dahil nauna na mga empleyado, maging ang kanyang boss na umalis. Gumapang naman ng takot sa kanyang sistema. Dali-dali niyang hinagilap ang phone sa kanyang bag. May naririnig siyang kaluskos nang biglang bumukas muli ang mga ilaw. At napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. At hindi rin multo ang kasama niya. It was Liam. Hi. Tila kinakabahan pang bati ng binata sa kanya. Nag-init ang kanyang magkabilang pisngi dahil doon. Tila hindi siya makapaniwalang lumitaw sa harap niya ang figura ng binatang namimiss niya na at kinasasabi ka na makitang muli. Hi. Pabalik na bati ni Ali. And what's more romantic than his presence? May dalang bouquet ang binata. Nakabihis pa ito at mukhang may isang espesyal na okasyon. Ano yan? Tanong niya kahit obvious namang bulaklak. This is for you. Sabi ng binata sa kainabot sa kanya. Ngunit ang pagsimpleng abot nito, hindi lang abot ang ginawa, niyakapan nito ang dalaga. I miss you. Bulong ni Liam sa kanyang tenga. Yumakap din siya pabalik dito. The feelings mutual, Liam. I should take you out on a date tomorrow. Pinayagan na ako ni Dad na ilabas ka. You're free for a day or two? May ngiting sabi nito. So bakit ka nandito? Kung bukas pa naman pala ang date natin. Well, I missed you and decided to surprise you. Malapit lang ba apartment mo dito? Hatid na kita. Tumanguna lang din siya sa suhestyon ni Liam. Total, tapos na rin naman siya sa mga gawain at gabi na rin. Umalis na sila ng binata sa opisina at nagdesisyong umuwi. May dinaanan pa silang convenience store para kumain ng cup noodles. They talk about what they felt during the absence of each other. Walang kasinungalingan at talagang may longing ang dalawa para sa isa't isa. Call me tomorrow. Yun ang sabi ng binata. Hindi ba dapat ako yung nagsasabi niyan? Para alam mo kung ano oras ako ready? But, wait. Maaga ba bukas? 8:00 bukas. Kung maaga naman sa'yo yun, pwede ka naman matulog na lang muna sa kotse habang nasa biyahe tayo. I won't force you to stay up. Baka mag-iba yung impression mo sa akin. Napatawa naman si Alice sa sinabi ng binata. At hindi na rin nagtagal, nagpaalam na sila sa isa't isa. Pero sino naman ang niloko ng oras na hanggang mag-umaga, tumunog ang alarm clock ni Ali, pero hindi pa rin siya nakatulog. Paano ba naman kasi? Kung sabik siyang malaman kung anong mangyayari sa date nila. It's not her first time to stay up till morning though. Half bath lang ang ginawa ni Ali. Saka pumili ng isang pink dress para sa date nila ni Liam. She was already outside her unit. Napaaga nga siguro siya dahil 7:58 pa lang naroon na siya nakatayo. May 2 minuto pa bago dumating si Liam. Ngunit tila napaaga rin ito ng dating. Dahil pagtingin niya sa di kalayuan, may isang kotse nang nagpark doon. Pero si Liam nga ba yun? 8:00 na nang makarating si Liam sa baba ng unit ni Ali. Tinatawagan niya ang telepono nito. Nang mainip na siya, 4 na beses na itong hindi sumasagot at tanging ring na lang ang tumutunog. Napapaisip siya kung baka tulog pa ito.
Kaya inakyat na ang unit ng dalaga. Ilang katok ang ginawa niya at pagtawag ng pangalan. Ngunit wala talagang kahit anong response mula sa loob. Gumapang sa sistema niya ang pag-aalala. Hanggang sa tumunog ang telepono niya at nang tignan nito, pangalan ng dalaga nakarehistro. Dali-dali niya itong sinagot. Ali. At imbes na boses ng babae ang maririnig niya, iba ang kanyang narinig. Hello, Liam. Natukoy kaagad niya kung kaninong boses yon. Rod, anong ginawa mo kay Ali? Tila isang demonyo na humalakak ang lalaki mula sa kabilang linya. If you want to know, come to the beach side. You know, mag-race muli tayo kung gusto mo makita yung babae mo. Gumapang naman ang inis sa sistema ni Liam. At mabilis na tinakandaan pababa, pinaandar ang kotse niya. Gigil na gigil siya nang makita si Rod. Kapal na mukha nitong hawakan, si Ali. Alam niya naman ang daan patungo doon. At hindi niya alam kung sino-sino ang naroon. But he doesn't give a care about them. All he wants is Ali. At nang makarating siya sa beach side, nakita niyang may isang sasakyan na naroon na sa tingin niya ay kay Rod. Lalabas na sana siya ng kanyang sasakyan nang bigla itong humarurot papalayo. Naalarma siya, kaya bumalik siya sa pagmamaneho. At nang magkalibel na ang sasakyan nila, binuksan niya ang bintana. Nasa kaliwa niya si Rod. Na nakita naman niya agad ang walang malay na si Ali sa backseat. Sinisigaw niya ang pangalan ng babae pero tinawanan lang siya ni Rod. Binanggan niya ang sasakyan ni Rod na siyang dahilan para malayo siya saglit. Paulit-ulit lang yon hanggang magising si Ali. Masakit ang ulo ni Ali habang inaalala kung nasan siya. At nang magangat siya ng tingin, nakita niya at narinig kung paano humalakak na parang demonyo si Rod habang binabangga ang kotseng sinasakyan ni Liam. Liam! Sigaw niya, dahilan para lingunin siya ni Rod. Oh look, the princess is awake now! Patigilin mo tong kotse mo! Sigaw niya habang ginugulo rin si Rod. Nag-aagawan sila ng manibela nang mapadaing sa sakit si Ali. Sapagkat hinablot ni Rod ang buhok niya. Malis ka! Don't mess with me while I'm driving. Sana hindi mo na lang ako kinidap, tanga ka pala eh. Iyaw din ni Ali habang pinagsisipa ang upuan ni Rod. Halos parang lasing na ang sasakyan ni Rod. Paliko-liko na ito mag-drive. The doors are locked. Kaya naisipan ni Ali na pindutin yon para mag-unlock. Liam! Tawag niya sa binata. Saka sinanyas na na-unlock na ang mga pintuan. You jump, Ali! Sigaw nito. Tumango naman si Ali sa katsatsamba na sana nang biglang may humila sa buhok niya. Walang tatakas! Hiyaw ni Rod. Umiling si Ali at hinila rin ang buhok ng lalaki. Pareho silang napapadaing. Ngunit isa lang ang nasa isip ng dalaga nang makita niya sa harap nila ang isang malaking truck. Walang pag-aalinlangan na hinila niya ang buhok ni Rod. Dahilan para mapadaing ito. Dahilan upang mabitawan ang sa kanya. Saka mabilis na pumosisyon at tumalon sa nakabukas sa pintuan ni Liam. The next thing happened, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig niya. Makalipas ang ilang taon, natapos na ang lahat ng gulo. Liam and Ali are safe from that accident. Dahil sa pagsabog, mabilis na nagmaneho si Liam palayo nang masigurong nakatalon na sa kanyang kotse si Ali. It was crazy, right? Parang bagay siya mag-iisang action star. Pang-aasar nito sa nobya kapag naaalala ang nangyari. Pinagtaasan siya ng kilay ni Ali. Talaga ba? Ganon? Mataray nitong tanong at kinurot ang tagiliran niya. They became girlfriend and boyfriend the moment that crazy incident happened. Masaya sila dahil sila lang din na nakakaalam sa pinaka-nakakabaliw na pangyayaring yun. Si Rod naman ay namatay dahil sumalpok ang sasakyan nito at sumabog. Malaki ang truck at ang driver no nasugatan lang. Hindi rin nakasuhan pa ang driver ng truck. Mas mataas pa kasi ang kaso ni Rod dahil sinabi ni na Ali at Liam ang nangyari sa lahat. Paano kung pakasalan kita ngayon? Dahil sa tanong na yun, nagulat si Ali. Ano? Will you marry me? Biglang tanong ng binata at tumayo ito mula sa pagkakasandal sa dalaga. Nakita kasi ni Ali ang singsing na hawak ni Liam
kaya gulat na gulat siya. Prank ba to? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. I just realized, kailangan ko na ikaw ang makasama ko habang buhay. Gaano man ako kagago at kabaliw, kaya mo pa rin akong patahimikin, Ali. You're the only one who can tame me. Bumaba muli ang tingin ni Ali sa singsing na hawak ni Liam. Wala niyang pag-aalinlangang tinanggap yon. I will marry you, Liam Marquez. Sa sandaling yon, alam ni Liam na the future is secured. Habang ang dalaga na may napaisip na sa wakas makakasama niya na si Liam panghabang buhay. Nakuha niya na rin ang hustisya ng kanyang kuya dahil napag-alaman niyang si Rod ang nasa likod ng pagkamatay nito. Dahil sa pandaraya nito. Dahilan para mawala ang kuya ni Ali. And with that, they both secured their future. Hindi pa man yun nahuli na istorya nila, ngunit bukas naman sila sa mga posibleng mangyari sa mga sumusunod na kabanata ng kanilang istorya. At sa wakas, nakatapos din ang pag-aaral si Liam, na siyang dahilan para mas lalong maging masaya si Ali. Pagkalipas na ilang taon, nagpakasal ang dalawa at namuhay ng payapa kasama ang ipinagbubuntis ni Ali na isang future Marquez heir. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Nelsa Garcia, Remelin Ekdang, Cherry Tolentino, Hasmia Ayob, Francisco Caden, Teresita Gragasin, Miss Rose, Miss Hazel, at Annabelle Jordan. Maraming salamat po sa inyong lahat.